Isang sinaunang Egyptian na pari na si Imhotep ang muling nabuhay matapos matagpuan ng isang ekspedisyong arkeolohikal noong 1921 na pinamunuan ni Sir Joseph Wemple, ang kanyang mami. Si Imhotep ay ipinamuhay ng buhay sa loob ng mami bilang parusa sa kanyang pagtatangkang buhayin muli ang kanyang ipinagbabawal na kasintahan, ang prinsesang si Ankh-es-Enamon. Sa kabila ng babala ng kanyang kaibigang si Dr. Muller, binasa ng katulong ni Sir Joseph na si Ralph Norton ang isang sinaunang kasulatan na nagbibigay buhay, ang Scroll of Thoth. Tumakas si Imhotep dala ang Scroll of Thoth at nagsimulang gumala sa Cairo upang hanapin ang modernong reinkarnasyon ni Ankh-es-Enamon. Pagkalipas ng 10 taon, nagpapanggap si Imhotep bilang isang modernong Egyptian na nagngangalang Ardath Bey. Tinawag niya sina Frank, ang anak ni Sir Joseph, at si Professor Pearson. Ipinakita niya sa kanila kung saan dapat maghukay upang matagpuan ang libingan ni Ankh-es-Enamon. Natagpuan ng mga arkeologo ang libingan at dinala nila ang mami at ang mga kayamanan sa museo ng Cairo. Nagpasalamat sila kay Ardath Bey para sa impormasyong ibinigay niya. Nakilala ni Imhotep si Helen Grosvenor, isang babae na kahawig ng prinsesang si Ankh-es-Enamon. Naniniwala siyang si Helen ang reinkarnasyon ng prinsesa, kaya't tinangka niyang patayin ito, balak siyang gawing mami, buhayin muli, at gawing asawa. Nailigtas si Helen nang maalala niya ang kanyang nakaraang buhay at manalangin sa diyosang si Isis upang siya'y iligtas. Itinaas ng estatwa ni Isis ang braso nito at naglabas ng liwanag na sumira sa Scroll of Thoth, na naging dahilan upang si Imhotep ay maging alikabok. Tinawag pabalik ni Frank si Helen sa mundo ng mga buhay habang patuloy na nasusunog ang Scroll of Thoth.